Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsama-sama ang ilang mga kilalang personalidad sa larangan ng street art and toy art sa bansa dito sa The Manila Hotel para sa Hatch 2025. Dito gamit ang isang itlog bilang kanilang canvas, ipinamalas ng mga street artist ang kanilang husay, kwento at kultura sa art scene. Ang makulay nilang likhang sining, silipin sa The Better News Report na ito. Mga painting na may itsurang robot, ahas, dragon, may inukit rin at isang pinunupa ng maliliit na laruan at marami pang iba. Lahat ng yan, ipininta at inilagay sa isang itlog na nagsilbi bilang isang canvas. Ito ang bumida sa Hatch exhibit ng Manila Bulletin ngayong taon na may temang emergence bilang parte ng pagdiriwang ng kanilang ika-125 taong anibersaryo. Dito, 13 mga Pinoy artist ang ibinida ang kanilang mga makukulay na likhang sining na nagpapakita ng pagsasama ng Filipino street art at toy art movement. Sa ilang artist na ating nakapanayam, ibinahagi nila ang kanilang mga naging inspirasyon sa ginawa nilang obra. Para kay Crayon Chicken, isang illustrator, graffiti artist at toy designer, inspirasyon niya sa kanyang entry na pinamagatan niyang Bad Egg ay ang pagbasag sa stereotypes na ang isang manok ay mahina o laging takot. Yung tingin ng tao sa chicken is parang laging takot, is only for eating. And then naisip ko i-flip yung idea na parang similar ko na hindi naman ako magaling sa school, hindi rin ako athletic, na parang yung mga tulad ko na hindi magaling sa school parang wala na agad silbi sa society na to. Kahit na ganun lang ako, kahit chicken lang, parang nasubukan ko pa rin na mag-excel something gamit yung art ko. Yung tingin ng mga tao sa ganun, binasag ko, tapos yun yung naging istorya ng Bad Egg. Kahalagahan naman sa pagiging mulat sa sarili at sa kapaligiran ang kwento sa likod ng obra ng visual artist na si Rin Barrera sa kaniyang obrang Mata sa Mata. Ginawa ko kasi parang mga mata na nakasilip sa tela. Parang ang sinisimbolize niya yung pagiging aware, na aware sa surroundings, aware sa mga nangyayari sa paligid mo. Tapos para sa akin kasi yun yung isa sa mga essential skill para mag-grow yung tao. Para naman kay Jano Gonzalez, isa sa miyembro ng Filipino Artist Collective na Guerrilla, inspirasyon nila sa kanilang obrang WPS ang kasalukuyang tensyon at pag-aagawa ng dalawang magkaibang bansa sa West Philippine Sea. Connect namin siya sa tension ngayon sa Scarborough Shoal, which is very relevant sa panahon ngayon na although WPS siya, pero ang involved is mga ibang bayan, mga superpowers na para mga titan na nagsasabong. Yung artwork ko na ginawa para sa show na to, mostly parang tribute ko sa Philippine graffiti. Kaya puro graffiti siya sa likod ng character ko. Ayon kay Manila Bulletin Brand and Marketing Department Head Leslie Araujo, espesyal ang 7th edition ng Hatch ngayong taon dahil inimbitahan dito ay ang mga street artists sa Pilipinas. For 125 years, we made it thematic. We invited street artists from the Philippines. Their art are considered taboo before. So, it's considered dirty or at least not really art at all. Pero this time around, when you go to BGC, when you go to public spaces like malls, nandun yung mga gawa nila We call it emergence kasi it's a rebirth of something
similar to what we have after 125 years. So we're very happy na it is well received and we got the support of this artist who goes from street art to mainstream art. Ayon naman kay Attorney Joey Lina, ang presidente ng The Manila Hotel, isinabay ang naturang exhibit ngayong Holy Week upang may mabisita ang mga pamilya na likhang sining na gawa mismo ng mga Pinoy. This is being done in relation also to the Holy Week celebration, so that people who come here during this month of April, particularly during the Holy Week, would have something to see. We can be proud of all the work of our Filipino artists. Indeed, there are so beautiful painting done on an object that is shaped like an egg. So the artist is able to apply their creative talent. Nagpasalamat naman ang ilang artist sa Manila Bulletin at sa The Manila Hotel sa pag-iimbita sa kanila ngayong Hatch 2025. Kami sa Manila Bulletin at saka syempre sa lahat na nag-organize para mabutong event na to sa exhibit. Maraming salamat dahil na-feature kami ng mga street artist na dating nasa kalsada lang, ngayon nandito na kami sa halls ng Manila Hotel. So sana marami pang matulungan na ibang artist na katulad namin yung Manila Hotel na mapakita yung story, mapakita yung talent pa ng ibang Filipino artist. Mula dito sa The Manila Hotel, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong paggunita sa Araw ng Kagitingan, inanyayahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pinoy na gawing inspirasyon ng mga kababayan nating bayani sa pagsusulong ng mga adhikain na magpapaunlad sa Pilipinas. Ang mga detalye ihahatid ni Let Narciso. Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sambayan ng Pilipino sa paggunita ng ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang kabayanihan ng mga Pilipinong sundalo, partikular na ang mga nagtanggol sa Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Pangulong Marcos, ang araw na ito ay hindi lamang sa mga mandirigma ng Bataan, kundi sa lahat ng Pilipinong nagpakita ng katapangan at pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan. Ang kanilang kwento ay patuloy anyang nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino para ipagpatuloy ang mga nasimulang adhikain na pangalagaan at paunlarin ang bansa. Kaya naman hinikayat nito ang bawat Pilipino na tularan ang mga bayani sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga gawaing magpapabuti sa buhay ng kapwa. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang aktibidad kaugnay ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Nag-ala ito ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan kasama sina US Embassy Charge d'Affaires Robert Ewing at Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang mga aral na iniwan ng digmaan, partikular ang sama-samang pagsisikap na makamit ang kapayapaan. Sabi ni PBBM, araw-araw na ipagdiriwang ng mga Pilipino ang hinaharap, kasabay ang pagpapanatili ng kapayapaan para sa produktibong pamumuhay. We celebrate today, Araw ng Kagitingan, the Day of Valor. For the valor that was demonstrated here in these sacred mountains, the valor that was demonstrated here, but also the valor, the courage, and the sacrifice that is demonstrated by every single Filipino every single day because of their love for Filipinos, because of their love of the Philippines. That is what we celebrate. That is the lesson that we learn, and that is the lesson that we will carry into the future. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ipinagkaloob naman ng bansang Australia ang 34 million pesos na halaga ng aerial drone at training para sa Philippine Coast Guard. Layunin nitong palakasin ang maritime domain awareness ng PCG at tumulong sa pagtugon sa mga operasyong sakop ng kanilang mandato. Narito ang report ni Mili Borja. Nagbigay ang pamahalaan ng Australia ng 34 million pesos na halaga ng mga aerial drone at
at training sa Philippine Coast Guard o PCG bilang bahagi ng pagpapalakas strategic partnership ng Pilipinas at Australia. Ginanap ang turnover ceremony sa Mariveles, Bataan, kung saan formal na inabot ni Australian Ambassador to the Philippines, HKU, ang 20 high-end drone kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill L. Gavan. Layo ng nasabing kagamitan na palakasin ang maritime domain awareness ng PCG at tumulong sa pagtugon sa mga operasyong sakop ng kanilang mandato. Kasama rin sa donasyon ng 4 na araw na training na isasagawa ng drone specialists mula sa Department of Climate Change, Energy, the Environment, and Water ng Australia para sa 30 members ng PCG Aviation Command and Manned Aerial Vehicles Squadron. Ayon kay Admiral Gavan, malaking tulong ang drone package sa kakayahan ng PCG na gampanan ang kanilang tungkulin sa pagprotekta sa karagatan ng bansa. Sinabi naman ni Ambassador Yu na ang donasyon ay konkretong halimbawa ng lumalalim na maritime cooperation ng dalawang bansa, kasama ang drone donation sa mas malawak na civil maritime cooperation ng Australia sa Pilipinas, na kinabibilangan din ng vessel remediation, marine protection, operational training, postgraduate scholarships, at mga taunang kurso sa Law of the Sea. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinatitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaligtasan ng mga pasaherong babiyahe ngayong Semana Santa. Inatasan ni PBBM ang mga kaukulang ahensya upang palakasin ang kanilang monitoring sa Holy Week Exodus upang maiwasan ang aberya sa biyahe. Ang mga detalye ihahatid ni Arnold Herrera. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na siguraduhin ang kaligtasan ng mga pasahero at biyaherong uuwi sa kanilang mga lalawigan sa darating na Semana Santa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan ni PBBM ang Department of Transportation at ang mga attached agencies nito na palakasin ang kanilang monitoring sa Holy Week Exodus upang maiwasan ang aberya sa biyahe. Bilang bahagi nito, inaasahan ng mas mahigpit na pag-iinspeksyon sa mga bus terminal, pier at paliparan upang tugunan ng pagdagsa ng mga pasahero. Pinasisiguro din ng Pangulo na mananatiling maayos ang daloy ng trapiko sa mga mahalagang kalsada at thoroughfares ng bansa upang maiwasan ang mga delay sa biyahe. Kasabay nito, inatasan din ni Marcos ang mga ahensyang pangseguridad na maging alerto at magpatupad ng hakbang upang maiwasan ng anumang untoward incidents o kaguluhan sa panahon ng Semana Santa. Samantala, tiniyak ng palasyo na mananatili ang operasyon at serbisyo ng gobyerno sa kabila ng pagdiriwang ng Holy Week. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay ng balita ngayong paparating na Semana Santa, higit 1,000 special permits naman ang ipinagkaloob ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga public utility bus. Sa bisa ng special permit, papayagan na mamasada ang mga bus mula Metro Manila patungo sa iba't ibang probinsya. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Ipinagkaloob ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mahigit sa 1,000 special permits para sa mga public utility bus upang maayos na ma-accommodate ang pagdagsa ng mga pasahero sa panahon ng Semana Santa. Ayon kay LTFRB spokesperson Ariel Linton, kabuuang 1,018 na bus ang nabigyan ng special permit na papayagan na mamasada mula Metro Manila patungo sa iba't ibang mga probinsya. Ang mga permit na ito ay valid mula sa April 13 hanggang sa April 26. Paliwanag ni Inton, sa pamamagitan ng mga naturang permit, maaaring mamasada ang mga PUB sa labas ng kanilang regular na ruta upang matugunan ang tumataas na demand ng mga biyahero sa mahal na araw. Samantala, nagpaalala naman ang LTFRB sa mga pasahero na babiyahe ngayong Holy Week na magplano ng mas maaga at i-check ang schedules ng mga biyahe. Kasabay na rin ang paalala na magdala ng mga hygiene kits, alcohol at face mask lalo na sa mga matataong lugar. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Piliin mo ang Pilipinas. Masayang inanunsyo ng Department of Tourism ang pagkakamit ng 7 nominasyon ng Pilipinas para sa prestiyosong World Travel Awards o WTA 2025. Narito ang report ni Dustin Bayog. Aabot sa 7 nominations sa mga kategorya ng 2025 World Travel Awards ang kinabilangan ng bansang Pilipinas at ilang lugar nito. Iyan ang inanunsyo ng Department of Tourism o DOT kasabay na pag-anyaya nito sa publiko na sumuporta sa pagboto at manatiling isa sa mga magagandang bansa sa Asia. Susubukan ng Pilipinas na muling magwagi bilang Asia's leading beach destination, leading dive destination at leading island destination. Matatanda ang 6 consecutive years o taong 2019 hanggang 2024 ay nagwagi ang Pilipinas bilang Asia's leading dive destinations. Kinilala rin ang ganda ng Intramuros na mapabilang sa nominado sa Asia's leading tourist attraction habang nakuha naman ng Cebu City ang nominasyon para sa Asia's leading wedding destination na pareho ring nagwagi sa kaparehong kategorya noong nakaraang taon. At ang Boracay na nagwagi rin bilang Asia's luxury island destination noong 2024 ay pasok pa rin sa listahan ng nominasyon ngayong taon. Samantala, nominado naman ang Department of Tourism o DOT sa Asia's leading tourist board na naturang Global Awards Program. Para sa DZRH-TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, matagumpay namang isinagawa ng isang biotech company sa Amerika ang pag-de-extinct ng isang prehistoric species na nabuhay 10,000 taon na nakalilipas, ang dire wolf. Kung ano nga ba ang tinatawag na de-extinction process na yan, tutukan sa report ni James Galange. Narinig na sa unang pagkakataon ang tahol ng dati ng na-extinct na dire wolf na nabuhay 10,000 taon nang nakalipas. Sa isinagawang eksperimento ng mga scientists ng isang biotech company sa Dallas, nakalikha sila ng 3 dire wolf puppies gamit ang sinaunang DNA, cloning at gene editing technology para baguhin ang genes ng isang gray wolf, ang pinakamalapit na buhay na kamag-anak ng prehistorikong dire wolf. Ayon sa biotech company, ang nangyaring de-extinction ay sa anyang malaking hakbang, hindi lamang para sa kanilang kumpanya, kundi maging sa mundo ng siyensya at sa kung ano pang kaya nitong gawin base sa mga susunod pang pag-aaral. Nasa kanilang ika-6 na buwan ng mga naturang puppies na may habang 4 na talampakan at bigat na 80 pounds at inaasahang lalaki pa hanggang 6 na talampakan at 150 pounds. Ang de-extinction ay isang uri ng proseso na muling paglikha ng mga extinct species gamit ang biotechnology tulad ng cloning, genetic engineering at selective breeding. Kabilang rin sa mga nais nilang isailalim sa nasabing proseso ay ang woolly mammoth na 10,000 taon rin na nakalipas bago ma-extinct. The dodo bird na uling namataan naman noon pang 17th century at Tasmanian tiger na na-extinct ito lamang taong 1936. Para sa DZRH-TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Balik PBA court na ang veteran guard na si Simon Enciso. Back in action si Enciso sa TNT Tropang 5G bilang dagdag puwersa sa kampanya ng team para sa Grand Slam sa PBA Season 49 Philippine Cup. Para sa balitang sports, ihahatid yan ni Mili Borja. Pinatatag ng TNT Tropang 5G ang kanilang backcourt rotation sa pagkuha muli kay veteran guard na si Simon Enciso bilang bahagi ng kanilang Grand Slam bid sa PBA Season 49 Philippine Cup. Inanunsyo ng Tropang 5G ang pagbabalik ni Enciso nitong Martes, ilang linggo bago muling sumabak ang team sa aksyon laban sa NLEX sa April 23. Ang muling pagbabalik ni Enciso sa TNT matapos ang maikling panahon niya sa team noong 2020 nang i-trade siya sa Alaska para kay Mark De Gregorio. Inaasahan ang kanyang pagbabalik upang punan ang pagkawala ni Jason Castro na kasalukuyang nakapahinga sa loob ng 6 na buwan dahil sa ruptured patella tendon ng kanyang tuhod. Makikipagsanib puwersa naman si Enciso sa iba pang guards ng TNT na sina Ray Rambatak, R.R. Pugoy, Kim Orin, Brian Huruela at Yellow Razon habang tinatarget ng Tropang 5G ang Grand Slam feat sa kasalukuyang season. Para sa DZRH-TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Baby number 3 ni na JC De Vera at non-showbiz wife Rica Cruz, isinilang na. Ang iba pang detalye tutukan sa report ng ating showbiz, Angel.
Isinilang na ni Rica Cruz, non-showbiz wife ni JC De Vera, ang kanilang baby number 3. Ang pagdating ng kanilang panibagong little bundle of joy, shinare ng aktor sa pamamagitan ng isang Instagram post at may caption na "This is what I was made for. This is why I breathe. This is everything to me." Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati para sa mag-asawa. Present sa comment section sina Ogie Alcacid, Vong Navarro, John Prats, Arjo Atayde at Joros Gamboa. Si Baby Victoria ang unang lalaking anak ni JC at Rica. Ang kanilang firstborn na si Lana ay isinilang noong 2018, habang June last year naman nagdiwang ng first birthday ang kanilang second daughter na si Laura. At yan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito po ang yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.